Okay, isang magandang umaga, may samba sa ating mga kapatid sa Panginoon. Ayun lahat muna ay tumayo, ating pasalamatan ng ating Panginoon Diyos. Sa pasimula ng ating gawain ng ating Panginoon Diyos. Yung samba ay taas muna natin ang ating tingin sa Panginoon. Pasalamatan natin siya. Yes, Lord. Praise Lord. Maraming salamat sa iyo, Diyos. Purihin, Lord. Lord. Salamat. Thank you. Praise God. Glory to Jesus. God is good. God is awesome. Mabuti mo, Panginoon. Wala kang kapalis, wala kang katulad. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong biyaya, O Diyos, na may likha ng langit at lupa. Nagila at tapat na Diyos na may lalang ng lahat ng bagay, O God. Hinihingi po namin dakila at tapat na Diyos na iyo po, Panginoong, samahan ang iyong kapulungan sa ngayon, O dakilang Diyos, O God. Dinadalangin ko pa rin dakilang Diyos na pagpalain mo, Panginoon Diyos, at balik mo sa normal ang status ng aming bansa, dakilang Diyos, at hinihingi ko, Panginoon, ang pag-iingat mo sa iyong mga anak, O God, sa gawain mo, dakilang Diyos. God, maraming pong salamat. Ang pag-aaral namin ng iyong salita ay iyo po kami samahan at iyo po kami pagpalain ang gawain mong ito dakilang Diyos. God, marami pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Makaupo na. So sa ngayon, ganito ang ating sistema na gawain ng ating Panginoon. Tuloy pa rin natin ipanalangin ang gawain ng ating Panginoon Diyos ay pagpalain ng ating Panginoon. Makatapos tayo sa ganitong sistema ng gawain ng ating Panginoon. Bigyan na muna tayo, sugkatin agad natin, wala muna tayong awitan. Kasi inaano natin ito sa YouTube. Inano kasi natin ito sa YouTube, sinamahan natin ang awitin, katulad ng ginagawa sa Mandaluyong. Kaya yung kanilang sa YouTube, umaabot ng 1 oras at 20 minuto. Kasi nga kasama na din yung prayer, yung awitan, ay kasama na rin doon. Sa ibang natin, kasi tayo na ay pioneering, pag ginawa natin yun ay medyo mahaba at yung mga manonood ng video natin, isip agad nila, naku, makonsumo sa load ito. Ang haba. 1 oras. Ubus ang load ko dito. Kaya ayun kagad ang isip nila. Kaya ayaw nilang, kaya mas minsan, pinipili nila TikTok. Kasi TikTok, 10 minutes lamang. Kaya minsan ay ganun. Yun ang mentalidad. Hindi naman natin sila pwede pang dalhin dito. Dahil una, hindi naman lahat sila pwede pa makadalo rito. Dahil una na, ay binabawal pa rin sa atin yung paglabas ng below 20 years old ay bawal pa rin. So, kaya nga ipanalangin natin ang gawain ng ating Panginoon ay bumalik sa normal. Apektado lahat sa nangyayari, yung kaganapan na ito ay apektado sa lahat. So, kaya yung ibang mga kapatiran natin, hindi ko alam kung talagang sila ay pinapanood nila. Pero kahit kung magpapaano, hindi nababa ng 30. Yung YouTube, yung natin sa YouTube, hindi bumababa sa 30. Kaya, lagay ko naman, siguro naman, nanonood sila o kung hindi man sumisilip kahit papaano. So, ipanalangin natin sa Panginoon na dumating na o bumalik sa normal ang ating activities. Okay. Okay, tayo ay diretso sa gawain ng ating Panginoon. So, ang mundo na ating ginagalawan sa ngayon ay nakaharap sa isang critical na katayuan. Marami ang nag-iisip ngayon ang isang pag-asa na lang ng mga tao ay ang pagbabalik ng Panginoon Jesus. Kasi
Kasi hindi pa rin natin sure kung matatapos na ang katayuan natin ito. Yung COVID-19, tinawag na COVID-19 yan dahil nakilala nitong taong 2019. Hindi natin alam kung mayroon pa lalabas na COVID-20, COVID-21, o COVID-22. So, marami mga Kristiyano ngayon ang hinihintay na lang nila yung pagbabalik ng ating Panginoon. At wala ng pag-asa ang ating bansa o ang ating mundo. So, ang Panginoon sa kanyang talinhaga ay nagpakita ng dalawang uri ng tao. Yung pag-aaralan natin. At ang mga tao ito sa kanyang talinhaga ay naglalarawan ng mga tao sa ating kapanahunan. Ang mga tao na inilarawan ng Panginoon ay 10 dalaga. 10 dalaga sila, pero nakahati sa dalawa. Ang 5 ay matatalino at ang 5 ay mangmang. Sila ay tinawag ng Panginoon ng mga dalaga o mga birhin. Ibig sabihin, equal sila. Kaya sila lahat ay tinawag na birhin sapagkat sila ay nakakakilala, tumatawag sa Panginoon, at silang lahat ay nagsisipaghintay sa Panginoon. Ipinapakita rin ng Panginoon na mahirap makilala o ma-recognize ang dalawang grupo na ito dahil sa marami silang pagkakatulad sa panglabas na kaanyuan. Makikita natin doon, parehas na birhen. Yung nasabi ko, parehas na naghihintay sa Panginoon, parehas na may dalang ilaw. Halos lahat sila ay magkakaparehas. Pero pinakilala dito ng Panginoon kung sino yung talagang totoong naghihintay sa ating Panginoon. Nakikita natin ito sa Matthew chapter 25, verse 1 hanggang 12, kung natin babasahin, ay ganito ang pagkakasabi. Verse 1, kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit sa 10 dalaga na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. Ang 5 sa kanila ay mga mangmang at ang 5 ay matatalino. Sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan ay hindi sila nakagdala ng langis. Datapwat ang matalino ay nakagdala ng langis sa kanilang sisidlan na kasama ng kanilang mga ilawan. Samantalang nagtatagal ang kasintahang lalaki ay nangaantok silang lahat at nakatulog. Datapwat pagkahating gabi ay may sumigaw, narito ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. Nang maggabi, nagsipagbangon lahat ng mga dalagang yaon at pinagdigi ang kanilang mga ilawan at sinabi ng mga mangmang sa matalino, bigyan mo ninyo kami ng inyong langis sapagkat namamatay ang aming ilawan. Datapwat nagsisagot ang matatalino na nagsasabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo, magsiparoon muna kayo sa nangagbibili at magsibili kayo ng ganang inyo. Samantalang sila'y nagsisiparaon sa pagbili, dumating ang kasintahang lalaki at ang nangahanda ay nagsipasok na kasama ng sabingin ng kasalan at inilapat ang pintuan. Pagkatapos nagsirating naman ang mga ibang dalaga na nagsisipagsabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Datapwat siya'y sumagot, o datapwat sumagot siya at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nanakaki o nanakikilala. Praise God. Marami sa panahon natin ngayon nagsisipaghintay. Hindi mo ma-recognize kung sino nga ba talaga ang tunay at tapat na naghihintay sa ating Panginoon. May naalala ako doon sa binanggit ni Pastor Olit sa kanyang pangangaral itong last week na doon sa Angeles Camp, yun yung paksain niya. So, nabanggit niya doon na si Hari Solomon ay dalawin ni Reyna Siba. Sabi roon, dahil gusto niya matuklasan, gusto niya makita ang katalinuhan dahil nabagtog ang katalinuhan ng ating Panginoon.
Kaya sabi doon ay isa sa pamamaraan upang masuri niya o makita niya ang katalinuhan ng hari ay nagpadala siya doon ng isang bungkus ng bulaklak. 2 bungkus ng bulaklak na pinadala niya doon na halos magkatulad na magkatulad. Sabi nga ni Pastor Boyet, nung panahon na yaon ay hindi pa uso yung mga plastic na bulaklak. Hindi pa uso. Kaya ang mga gumagawa noon, ang mga bulaklak noon, ay talagang ginagawa nila yun sa pamamagitan ng magagandang tela. At nahihirap mong ma-recognize. Hindi katulad yan, walang agad ko ng plastic. Amuhin mo lamang, alam mo na agad. Pero ng panahon na yun, maraming mahirap. Siyempre, sinusubukan nila ang hari. Lalagyan nila yun ng pabango para magkaroon ng amoy. Kahit tela lang yun. Pero doon natin nakita yung katalinuhan, o doon nakita ng reyna, ang katalinuhan ng hari, sapagkat ang ginawa ng hari, makita niya yung 2 bungkus ng bulaklak na yaon, ang ginawa ng hari, mayroon siyang mga bubuyog na nasa isang sisiglan at pinakawalan niya yung bubuyog. At sa pamamagitan ng bubuyog, na-recognize niya kung alin ang mga tunay na bulaklak. Dahil lalapit yung mga bubuyog doon sa mga tunay na bulaklak. Dahil doon niya, doon niya ba, yung kanilang mga doon nila yan ito sa sisip-sipin nila yung diktan ng bulaklak. Ano ka salita, na-recognize kung alin ang tunay. Amen. Na bulaklak. Itong ating pinag-usapan na pinag-aralan ay halos balansing-balansing ito. Hindi makilala, sabi rito, pero sinabi ng Panginoon ng 5 sa kanila yung mga. So sa madaling salita, yung kanilang kamangmangan ang nagpa-recognize sa kanila. Kung sino yung 5 matalino at kung sino yung 5 mangmang. Halos balansing-balansing. Balance na balance. 5 matalino, 5 mangmang. 5 lang ginawa na 6 na matalino at 4 na mangmang. Doon mo makikita na yun yung nagsasalarawan ng ating kapanahunan sa ngayon. Mahirap mo nang maintindihan o mahirap mong makilala kung sino nga ba ang totoo sa ating kapanahunan dahil sa kapanahunan natin ngayon. Halos lahat ng fellowship, religious activities ay nagkakapari-parehas na. Iisa ang awitin, di ba? Ang bukang bibig ay puro praise the Lord, kahit hindi kilala ni Lord. Puro praise the Lord, puro praise God, puro hallelujah. 3 bagay ang aking bibigyan ng pansin. Dapat sana ay ito'y makita sa ating mga tunay ng mga Kristyano. Kung bagay lang ito, maiksi lang ito. Una, 2 uri ng nagtitiis. 2 types of endurance. Huwag natin kalilimutan, napakahalaga sa buhay ng tao yung pagtitiis. Ito yung pinakita ng Panginoon. Ang sabi nga ng Matthew chapter 24 verse 13, datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Amen. So yung pagtitiis ay napakahalaga sa buhay ng isang tao. At sa panahon natin ngayon, maraming tao ngayon, halos lahat ng tao ngayon ay nagtitiis sa katayuan ng ating bansa na ating kinalalagyan. Una, ang mga tao ay nagtitiis na hindi lumalabas sa mga bahay. Amen? So, ibig sabihin, yung tinutukoy na salita ng Panginoon ang magtiis hanggang sa wakas. Marami mga tao ngayon, ang kanilang pagtitiis ay hindi related sa ating Panginoon. Amen. Marami mga tao ngayon ang nagtitiis na hindi tumambay. Bagamat kating-kating na yung mga paa nila sa paggimik. Laway na yung kanilang mga dila. Yung kanilang mga labi sa mga inumin.
na nakalanasin. Iyon ay isang pagtitiis din sa kanila. Ang COVID-19 ay naging epekto na naka-apekto rin sa kanila, nakapagdala din ng iba yung pagtitiis sa kanila. Meron nawala ng hanap buhay. Di ba? Nawala ng pagkakakitaan. So isa rin bahagi yun ng pagtitiis. Nagtitiis sila na hindi makalaboy, nagtitiis sila na hindi makapunta. Maraming mga negosyante ngayon nagtitiis na lugi. Lalo na yung mga warehouses. Lugi sila doon dahil hindi, walang papasok, bawal ang pumasok. Kaya yun yung sinasabi ko, kaya yung maraming mga tao na nagtitiis na hindi nila magawa yung mga bagay na ginagawa nila ng una. Kaya nga sabi ng Ecclesiastes sa chapter 9, verse 2 to 9, ang sabi dito, lahat ng mga bagay ay nagsisirating na para sa lahat. May isang pangyayari sa matuwid at sa masama, sa mabuti at sa malinis, o sa malilinis at sa marumi, sa kanyang naghahain at sa kanyang hindi naghahain, kung paano sa mabuti, gayon din ang makasalanan. Ibig sabihin, kung ano yung nangyayari sa matuwid ay nangyayari din sa mga masama, at kung ano yung nangyayari doon sa mga makasalanan ay nangyayari din sa mga matuwid. Hindi lang yung pambibel house na yun ang naputol, pati gawain ng Diyos ay nabibigilan. Kaya may dalawang uri ng tao ngayon ang nagtitiis. Isang tao nagtitiis na hindi niya magawa ang lahat ng kanyang mga vices at ang kanyang mga gawain sa buhay na nang una ay malaya niyang nagagawa. Kikipag-inuman, house, sabong, sugal. Pero ngayon nagtitiis sila, kaya yung ginagawa nila, yung manok niya, himas-himas na lang yung manok niya kasi hindi na maisabong. Dahil bawal ang sabong ngayon. Pero mayroong isang grupo naman na nagtitiis na nakatulad natin, nagtitiis na hindi maibahagi ng buong laya ang salita ng ating Panginoon. Na hindi maranasan yung kagandahan ng fellowship, yung pakikipagdaupang palad sa kapatiran. Maraming mga bagay na tayo tinitiis. Hindi na tayo makalabas, makapangaral na salita ng Diyos ng buong laya, at ito isang pagtitiis sa atin. Kaya may dalawang uri ng pagtitiis na ginagawa o nangyayari sa ating kapanahon na ngayon. Nagtitiis tayo na hindi makadalo. Magtsaka na lang sa YouTube. O sa YouTube. Yung dalawang bagay, ito ang sinasabi ko, na nagtitiis sa akin. So ang ibig ko sabihin, saan ka nakatuko? Ano ang mga bagay na iyong pinagtitiisan? Ito dapat natin maunawaan at dapat din natin itong tanungin sa ating sarili. Ang sabi nga ng Santiago chapter 1, verse 3 to 4, yamang nalalaman ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis at inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Amen. Yung nasabi na salita ng Panginoon, yung binanggit kong kanina, binasa natin kanina na ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Amen. Yung 10 doon sa dalaga na ating binanggit, yung 5 mangmang doon, nagtiis din yun. Nagpuyat din na maghintay sa Panginoon. Diba? Yung maghintay ka, magdamag kang gising, dahil hinihintay mo ang Panginoon. Kaya marami ngayon ang naghihintay sa ating Panginoon Diyos. Pero iba ang kanilang pinagtitiisan.
Yung sinabi ng ating Panginoon, nasa doon ng ating Panginoon na magtiis hanggang sa wakas, siya lang ang maliligtas. Ano ibig sabihin nun? Malawak ang ibig sabihin nun. Hindi ibig sabihin lang nun yung magtiis ka, hindi ka lalabas. Magtiis ka na, hindi ang ibig sabihin nun yung magtiis ka na hindi ka nahahawa sa sistema ng sanlibutan. Magtiis ka na kahiwalay ka ng pananaw ng sanlibutan. Yun ang ibig sabihin doon ng Panginoon. So yun yung unang uri ng pagtitiis, dalawang uri ng nagtitiis. Pangalawa, na aking bibigyan naman ng pansin, dalawang uri ng naghihintay. Marami sa ngayon na naghihintay. Kung magbubukas ka ng mga YouTube, kahit sa mga Facebook, makikita nyo, ang daming nagsasabi na si Jesus daw ay darating na. So sa madaling salita, maraming mga tao ang naghihintay kahit sinong religious o relihiyon ay naghihintay ngayon kahit ang simbahang Katoliko ay naghihintay. Makikita mo yan sa kanilang awit. Di ba? Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. So, lahat ay naghihintay. So, pangalawa, nung nais kong bigyan ng pansin, dalawang uri na naghihintay. May mga tao naghihintay kung kailan matatapos ang COVID-19. Sa pa rin yun sa naghihintay. Di ba? Upang bumalik sa normal ang buhay ng tao. Upang bumalik sa normal ang gawain ng Diyos, ang fellowship, ang ebanghelismo, yun ang sinasabi ko nga kanina. Subalit may iba namang mga tao na iba naman ang kanilang hinihintay ang pagbabalik sa normal ng bayan, makabalik uli gimmick, akwatsa, makabalik uli sa tambayan, sa inuman. Marami mga tao ngayong buring na. Kaya katulad nga na sinabi ko, saan ka nabibilang sa mga naghihintay? Ano ang iyong hinihintay? Yung dalawang grupo ng 10 na nakabilang doon sa 10 dalaga, lahat sila doon ay naghihintay. Kung babasahin mo yun, lahat sila doon ay nagsisipag-hintay. Kaya mga kapatid sa Panginoon, tandaan natin, tulad ng aking sinabi kanina pa, siya sa atin mo ang sarili mo kung ano ang iyong hinihintay. Kung ano ang iyong hinihintay. Kung hinihintay mo baga, ano bang hinihintay mo? Bakit ka ba sabik na matapos na ang COVID-19? Ano ka magawa uli ng tao, yung mga bagay na hindi nila magawa-gawa? O inihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoon. At tulad nga na sinasabi ko, may posibilidad, hindi pa nga natatapos ang COVID-19, may dumarating na naman, iba na naman. So, ang ibig ko nga sabihin, ano ang mensahe para sa iyo na mga nangyayari sa ating mundo na ginagalawan? May mensahe ito. Dapat matutunan natin, hintayin natin ang ating Panginoong Diyos. Ang mga bagay na ito na nangyayari sa mundo na ating ginagalawan ay tanda ng pagbabalik ng ating Panginoon. Ipinangusap ko na ito sa mga unang mensahe na ating ginawa. Tayo'y hindi taga rito. Tayo'y dayo lang sa bayan ito. Sino po ang taga rito at hindi lilisan nandito sa ibabaw ng mundo ito? Alam nyo, tayo ay hindi taga rito. Nalungkot ako talaga doon sa babae na doon sa parte ng, pagkaalam ko, hindi ko naman tanda, pati yata sa Pasay. O tama, Pasay. Isang babae siya, naghihintay.
pauwi sa kanila, na stranded ang kanyang pagbiyahe dahil nasa kapanahunan natin ito. So naghintay siya ng mahabang panahon o ng ilang araw doon sa parte ng Pasay na yun hanggang sa siya'y mamatay. Lumabas sa Facebook yun. Makita ni Mama. Payat na payat siya. Pinakita pa nga yung unang picture niya. Sabi ko, ba't itsura palang babae ito? Gusto niya makauwi. Nagbalak siya pumunta ng ibang bansa sa Middle East. Mamasukan bilang DH para doon sa kanyang anak. Kaya lang, may sakit siya sa katawan niya, kaya bumagsak siya sa medical. Kaya ang ginawa niya, namasukan na lang dito sa Antikulo ng kasambahay. Kung nabasa ninyo yun, kung narinig niyo, kung nakita niyo. Kaya lang, pagkatapos na dahil nagkaroon ng COVID-19, nagbalak siya umuwi. May stranded siya doon sa Pasay, hindi siya makauwi-uwi. Hanggang doon na siya abutan ng kanyang kamatayan. Nakita ko doon, ang tao ay nababalot ng paghihintay. Pwede hintayin mo yung iyong kamatayan. Pwede hintayin mo kung kailan matatapos ang COVID-19. Pwede hintayin mo rin ang pagbabalik ng Panginoon kung kailan ito magaganap. Tayo nilikha ng Diyos para maghintay dahil hindi tayo tagalito. Ito nga sinabi ko. Kaya, mga kapatid sa Panginoon, dapat natin pag-isipan, ano baga ang hinihintay natin? Ang pagbabalik ng ating Panginoon? Ang mundo na ating ginagalawan ay may dalawang uri na naghihintay. Sinalarawan ito ng ating Panginoon sa kasaysayan ng 10 dalaga. Yan, may mga taong iniintay nila kaya magawa nila yung sarili nilang kalooban. Layaw ng laman, ikipagkaibigan, ikipag-inuman, pagbubukas ng mga mall. Yun ang iniintay nila. Kung kailan magbubukas yung mall, kung kailan magbubukas yung sabungan, kung kailan magbubukas. Pero ba kaya na naghihintay kung kailan darating ang Panginoon? Dahil ang nangyayari sa ating kapanahonan ngayon ay tanda ng pagbabalik ng ating Panginoon. Ang sabi rito, sa Bible natin pinag-aaralan at lalaganap ang mga salot, pangmalawakang salot, pangmalawakang digmaan at kagutom. Sana mabuksan ang isip natin at mapabilang tayo doon sa mga naghihintay, doon sa mga nagtitiis. Nag-grade yung puso nila, nalulungkot ang puso nila sapagkat hindi na nila magawa. At nagtitiis sila sapagkat para silang mga taong inalisan ng kalayaan maglingkod sa Panginoon. Sana ganito ang puso natin. Ito ang nauri ng tao na nabubuhay sa ating kapanahonan sa ngayon. At ang pangatlo, dito ako magtatapos, dalawang uri ng taong tumatawag sa Panginoon. Lahat ng tao sa Panginoon ay tumatawag ngayon. Lalo na sa katayuan ng ating mundong ginagalawan, ang tao bukang bibig ngayon ay Lord, Lord, Lord. Tulungan mo po kami. Lahat ng simbahan ay nagpapahayag ng kanilang panalangin na nagsasabi, ingatan kami sa virus. Pero may tao sa panahon natin na hindi tumatawag sa Panginoon. Dalawang uri ng tao tumatawag sa Panginoon. Two types of callers. Ang sabi ng Matthew chapter 25 verse 11, ang sabi rito, pagkatapos ay nagsarating naman ang ibang dalaga na nagsisipagsabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Pero sabi ng Panginoon, silayo kayo sa akin, hindi kayo nakikilala. Matthew chapter
7, verse 21 to 23. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Amen. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi ba ka nagsipangkula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo na nagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan ni nagsisigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Kung magkakayo ipahayag ko sa kanila kailanman, hindi ko kayo nananapay kilala, magsilayo kayo sa akin, kayo manggagawa ng katampansatan. Ito yung sabi ng ating Panginoon. Lahat ng tao'y tumatawag sa ating Panginoon. Dalawang uri ng tumatawag sa Panginoon. Ang sabi kasi ng aklat ng Taga-Roma, chapter 10, verse 13, sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Yung sinabi ko sa Matthew 7:21, ano sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Dahilan, tumatawag sila sa Panginoon, pero ang puso nila ay hindi nila hinihiwalay sa sanlibutan. Ito ang dapat natin maunawaan. Huwag nga pala matuluyang makalimutan yung aking paksa, which is true between the two. Alin baga ang tunay o alin ang tama sa pagitan ng dalawa. Which is true to two. Alin ang tama sa pagitan ng dalawa o sa dalawa. Dahil yung 10 hinati sa dalawa, 5. So sa ating pagkatapos, ang unang naging kasalanan ng mga mangmang ay ang hindi nila pagpapahalaga sa mga bagay na mahalaga sa Panginoon. At yun ay tumutukoy doon sa langis. Diba? Ano sabi mo kasaysayan natin? Dumating ang Panginoon at ang sabi, nagsimangon yung 10 dalaga at pinagigit, ibig sabihin pinag-ilaw o pinagningas yung kanilang ilawan. Yung 5, naghihintay nga, tumatawag na, walang talang langis. Hindi nila pinahalagahan yung langis kasi wala pa sa Panginoon. Kaya nung dumating ang Panginoon, sa kanila naalala, mahalaga yung langis. Kaya ang sabi doon, bigyan mo kami sapagkat hindi magningas yung aming ilawan. Kaya sa pagdating ng Panginoon, mahalaga ang ilaw, mahalaga yung liwanag ng tao. Mangungusap yun sa testimonya, sa patutuo ng isang tao. So marami sa panahon natin ngayon, dahil wala pa ang Panginoon, hindi nila pinahalagahan yung mga bagay na yun na mahalaga. Ang gawain ng Diyos ay hindi nagiging mahalaga para sa kanila dahil wala pa ang Panginoon. Ang isang bagay ay nagiging mahalaga kapag nandiyan na. Pinakita ko na patungkol doon sa kinalaman yun doon sa gamot, yung sa kalusugan. Ang sabi nung nakapundo ko na nakakita yan sa patigan ko. Sabi nga, malalaman mo lang na mahalaga. Pinapakita niya yung mga gamot na yun eh. Ang sabi ko, pag nawala na sa iyo, ang iyong kalusugan. Tama ka na eh. Ang isang bagay, malaman mong mahalaga pag wala na sa iyo. Kaya ang unang naging kasalanan ng mga mangmang ay ang hindi nila pagpapahalaga sa mga bagay na mahalaga sa Panginoon. Ang langis ay hindi mahalaga sa kanila ng mga unang araw dahil ito'y para sa Panginoon. Nang dumating ang Panginoon, sakalang nila nakita ang kahalagahan ng langis. So sa ngayon siguro makikita natin ang kahalagahan ng fellowship dahil hindi na natin magawa ngayon. Doon na pinapakita ng ating Panginoong Diyos. Pero nung unang wala pang COVID-19, wala tayong pagpapahalaga sa gawain ng Diyos. Pero ngayon, nagtatanong na tayo.
Kasi kahapon napanood namin yung sa Facebook yung kay ano ni Pastor Ronnie Garcia. Eh nag-aawitan sila doon. Ang kailangan natin ay babad. Anong kanta yun? Yun sa atin. Sabi ni Jason ang sarap din nga nung nanginis ko na rin yung fellowship na mayroong awitan, yung mga nakapokus ka sa kaawain talaga. Eh ngayon, limitado. Hindi natin magawa. Ang isang bagay, malalaman natin mahalaga. Amen. Kapag nakikita natin, ito ay kailangan. Yung mga bagay, yung binabaliwala natin sa ngayon, hindi natin mahalaga, hindi natin malalaman na mahalaga yan, pero pagdating ng ating Panginoon sa kamo maalala, ma-recognize na mahalaga ang mga bagay na hindi natin pinapahalagaan. Dito na ako magtatapos, nag-usap ako, refreshment lang ito sa totoo lang. Napakadaling pang-uusap. Ang binigyan ko ng pansin dito, dalawang uri na nagtitiis. Ibig ko sabihin, saan ka nakabubo? Dalawang uri na naghihintay. Pangatlo, dalawang uri ng tumatawag. Tandaan natin, doon sa dalawang tumatawag, ang isa'y kilala ng Panginoon, ang isa'y hindi kilala ng Panginoon. Yan? Kaya hindi lahat ng tumatawag sa ating Panginoon ay papasok sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Yan, ito dapat natin maunawaan. Saan ka nakagrupo? Yan. Saan ka nakagrupo? Kaya napahalagahan mo ang mga bagay na hindi pinahalagahan ng nakakaraming mga tao. Tandaan natin, hindi tayo taga rito. Hindi tayo taga rito. Kaya ang karunungan ng isang tao ay nahayag sa isang tao depende sa mga bagay na kanyang pinapahalagahan. Kung naman yung mga bagay na pinapahalagahan mo, dito ka marirecognize. Napakahalaga ng ating bunga sa ating paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Lahat tayo ngayon ay tumuko, pinangusap sa isang simple at kayang na pangungusap. Alin ang tama sa dalawa. Kaya mga kapatid sa Panginoon, sana sa panahon na ito ng COVID-19, naunawaan yung ang kahalagaan ng gawain ng Diyos. Sana ma-recognize ninyo na yung mga bagay na hindi nyo magawa noong una, yung hinahanap ninyo, nagiging mahalaga sa inyo. Fellowship, pagtitipon, ang mga bagay na hindi natin pinapahalagahan, darating ang panahon na unawaan natin na mahalaga pala. Sa gawin ito, sa umaga nito, langin ako ng isang panalangin. Sakali pa rin ako ng mga tao na hindi pa rin tumatanggap sa ating Panginoon. Kung maaaring tumanggap ka na, pero hindi seryoso ang pagtanggap mo sa Panginoon. Hindi ka pwede mo ulit-ulitin ang panalangin ito. Tuloy mo ito iyong sariling panalangin. Walang na-overdose sa panalangin. Dito mong mga katagang ito na tila tapat na Diyos. Salamat po Panginoon sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong biyaya. At sa umagang ito, naunawahan ko dakilang Diyos na dapat kong siya sa atin ang aking sarili. Ako ba'y handa na sa iyong pagbabalik. Dakilang Diyos, sa umagang ito, ako pinagpasya na ikaw ay tanggapin ko bilang Panginoon na tagapagligtas ng aking buhay. Ninubuksan ko ang puso ko. Nanyayahan kita na pumasok at paghari sa aking buhay o ka. Ayaw mo ako ayon sa iyong kalupa. Sulat mo rin ang aking pangalan sa aklat ng buhay
upang sa iyong muling pagbabalik, makasama mo ako doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya, O God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Ako'y mananalangin sa bawat isa at natila at tapat na Diyos. Hinihingi ko po, Panginoon, bless mo po, Panginoon, ang bawat isa, ang bawat tenga na nakakarinig ng iyong salita, Panginoon, ang bawat isa sa amin, O God, tulungan mo po, Panginoon. Kami magtiis ng karapat-dapat, Panginoon. Mapabilang kami sa mga taong nagtitiis upang ingatan ang aming sarili, huwag maawa sa sanlibutan at ilang Diyos. Huwag nawa kami mapabilang sa mga taong nagtitiis dahil sa kapakanan ng laman. Dahil sa pag-ibig sa sanlibutan. Kundi kami naway mapabilang sa mga taong nagtitiis at naghihintay ng buong tiyaga sa iyong pagbabalik na bilang Diyos. Dahil tulungan mo po, Panginoon, ang mga taong ito na nagsisipaghintay ng pagbabalik mo. O God, na kami po'y tumagal hanggang sa iyong pagbabalik. At tulungan mo ang bawat isa na dumadalangin at tumatawag sa iyong binibigkas ang iyong pangalan, dakilang Diyos. Tulungan mo po sila, dakilang Diyos, O God. Ingatan mo po sila, Panginoon. Pakinggan mo ang kanilang bibig. At ingatan mo ang kanilang kakayuan, O God. Itong dalangin ko, Panginoon, sa iyong pangalan, O dakilang Diyos. God, marami pong salamat sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya, O God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Amen. God bless you po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng ating Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Mas na po tayo, pagpalain kayo ng ating Panginoon.